Mga kababayan, may tatanong ako sa inyo. Kayo ba'y naniniwala talaga dyan sa impeachment case ni Sara Duterte, yung mga akusasyon sa kanya? Yan ang tanong ko sa inyo. Kung kahapon nanonood kayo sa Blue Ribbon Committee hearing, yung mga 18 Marines, no? So, alam nyo na kung sino binabanggit doon. So, ngayon, ako, kumbinsido ako na itong sinasampang kaso ni Sara Duterte na impeachment case ay isang kasinungalingan. Yan ang masasabi ko dyan. Kasi alam nyo bakit? Isa sa mga nag-convince sa akin kung bakit kasinungalingan yan is yung hearing kahapon. Yung hearing nyo kahapon, sino ba yung mga karakter doon? Sino ba yung mga personalidad na gustong-gusto talaga nilang ma-impeach si Sara Duterte? At sila din yung nag-aakusa. No? Sila yung nag-aakusa. Ano nyo guys kahapon, yung hearing kahapon sa Senate? Lahat ng mga nag-aakusa, lahat ng mga naghahabol kay Sara Duterte na ma-impeach siya sa pagka-Vice President, kasama doon sa ibinanggit ng 18 Marines na nakakuha ng limpak-limpak na salapi. Kasama doon yung mga komite sa Congress. Ano ba yung komite na yung komite din sa Congress? Lahat ng mga nandoon kasama. Pati yung mga congressman dati na naghahabol na gustong ma-impeach si Sara Duterte na natalo nung nakaraang eleksyon, kasama doon sa ibinanggit doon sa 18 Marines. Mabibigat yung kanilang mga akusasyon kasi may mga chat sila, group chat sila, and then may mga video and picture sila, and may mga lugar na silang sinasabi na dito kinuha, dito nagbigay. Ayan. Kaya ako guys, simulat sa kung sa ano pa lang yan, impeachment na yan, wala talaga, hindi ako para ko naniniwala ko dyan na puro kasinungalingan yan. Kasi yan dyan nagpapatunay kahapon, no? Lahat ng mga gustong magpa-impeach kay Sara Duterte na nabanggit doon kahapon, doon sa 18 Marines na nagtestimony doon sa Senado kahapon. O kayo, kung napapanood nyo, kung naririnig nyo, nanonood kayo ng live kahapon, ayan, yan ang magpapatunay. Yan ang magpapatunay na dapat lang yung impeachment case ni Sara Duterte niyan ay basura na yan. Kasi puro kasinungalingan talaga yan. Si Trillanes, gustong-gusto niya yung ma-impeach si Sara Duterte, nabanggit din yan kahapon doon. Si Dilima, si Luestro, marami nabanggit doon. Ito yung mga personalidad na gustong-gusto ma-impeach si Sara Duterte. Pero hindi sila nakawala kahapon, talagang nabanggit yung pangalan nila. Ako naniniwala ako doon sa sinasabi ng 18 Marines na totoo talaga yung sinasabi nila. Kasi nagtatrabaho sila doon kay Saldico eh. And then personal nilang nakikita, personal nilang inabutan, personal nilang hinatira ng pera. Etong mga personalidad na to na gustong ma-impeach si Sara Duterte. Ayan yung guys, kaya yung impeachment na yan ni Sara Duterte dapat na talagang mabasura yan. Ay, may mga senador pang nabanggit na ano doon. May mga senador pa nabanggit. Na itong mga senador na to, dati mga congressman din to. So, nakasama din sila doon sa binanggit. Ayan, may mga senador din. Na gusto, di ba? May mga senador din na gustong-gusto ma-impeach si Sara Duterte. Kasama din na ibang nababanggit doon. Doon sa 18 Marine na nag-testimony doon sa Senate kahapon, sa Blue Ribbon. Kaya hindi totoo yung inaakusa nila. Hindi totoo yan talaga, sa totoo lang. Yung inaakusa nila kay Sara Duterte, dapat lang ma-impeach. Hindi yan. Ang totoo dyan, pinagkaisahan yan si Sara Duterte na mawala sa pwesto. Kasi alam nila na pagka si Sara Duterte ang uupo sa pagka-presidente, talagang may paglalagyan talaga sila ni Sara, sila lahat. So ngayon pa lang, para makaiwas sila, hindi sila mabulilyaso diyan sa ginagawa nilang, di ba? Ginagawa nila, ngayon pa lang dapat, di ba, putulin na. Ano? Dapat walisin na si Sara Duterte. Yan, yun yung talaga. Malinaw pa sa kahit itanggi nila. Marunong tayo mag-analyze Marunong tayong timbangin yung mga pangyayari Pwede na, di ba? Nagkakulik-kulik na guys yung mga ginagawa nila at itong hearing kahapon, no, nagkaroon talaga ng koneksyon doon sa aksyon nila, sa ginawa nila ni Sara Duterte. Na gusto nilang ma-impeach, ganyan, gusto nilang matanggal sa pwesto at hindi na pinagbaba pag natanggal, di na pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. No? So, yun nga guys, parang ano yan, puzzle ba?
parang ano din na, di ba? So, ito, advance na sila mag-isip. Itong mga nag-aakusa ni Sara Duterte. Nakikita na nila sa unahan, kung sakaling itong si Sara Duterte ay magiging presidente, nakikita na nila kung ano yung mga possibility na mangyayari sa kanila. So, dapat ngayon pa lang, dapat may eliminate na nila yung mga possibility na mangyari sa kanila. So, isa sa mga nakikita nilang opsyon na para makaiwas na sa mga posibleng mangyayari sa kanila is kailangan ma-wash out ma-kick out si Sara Duterte. Ayun na, may matugma-tugma mo talaga yung mga ginagawa nila, yung mga hearing-hearing nila sa Senate. Matugma-tugma mo talaga. Di ba? Kasi lahat talaga doon, yung mga nagpa-interview na ganito si Sara, ganyan, kailangan matanggal yan. Lahat doon nabanggit talaga yung pangalan eh. At tumataginting na limpak-limpak na salapi. Nakamalita pa. So kahit sa inyo mangyari yan, nakikita nyo na itong tao na to, ano to, panganib to pagdating ng pag ito nakalagay sa pwesto. Di dapat ngayon pa lang, di ba? Kahit sa inyo, ganoon din ang isipin nyo. Hindi pwedeng hindi to pwede na makaupo yan kasi yayari tayo nito pagka ito, di ba? Kahit sa inyo nangyayari yan. At gagawin nyo rin yan yung mga ginagawa ng mga taong nag-aakusa kay Sara Duterte. Matugma mo talaga guys, no? 101% talaga. At 101% talaga na, di ba? Kasi nungalingan talaga yan. Gumagawa lang sila talaga ng mga paraan para hindi makaupo si Sara Duterte. Kasi alam nila, nakikita nila na pagka ito nakalusot, di ba? Ayun guys, malinaw yan. Kaya grabe sila ka-agresibo na ma-impeach si Sara Duterte. Ayun guys, kaya dapat yung kaso ni Sara Duterte, dapat yan ma-wash out na yan, masunog na yan sa Senado. So, yun. Pero abangan na lang natin. Abangan na lang natin yung mga diskarte ni Sara Duterte kung paano niya papatunayan niya na yung mga, di ba? Pero malinaw pa sa klaro na, kitang-kita na talaga na ang impeachment case ni Sara Duterte ay ang mga akusasyon sa kanya ay puro gawa-gawa lang yan at kasinungalingan. Mapapatunayan mo yan kung mapanood mo. Kung hindi nyo napanood yung hearing sa Blue Ribbon Senate kahapon, ay panoorin nyo, alam ko may replay yan eh. Panoorin nyo, yun yung matugma kung kaya pala ganito gusto nilang si Sara Duterte. Doon mo talaga kasi lahat doon. Lahat yung mga nag-iimbestiga doon, yung sila ni, nandun, nabanggit sa lahat. Nandun, sila ni Raul, sila ni, sino pa yung mga, di ba? Nabanggit lahat. Sila ni Romualdez. Isa din yan sa mga ayaw gustong, di ba? So, yan guys, so panoorin nyo. So, kayo guys, kung isa ka sa mga napanood doon kahapon, nanood ka ng live, so ano sa tingin nyo? Tama, parehas ba tayo ng iniisip? Or mayroon din kayong ibang iniisip? Pero yun ang konklusyon ko doon. Itong konklusyon ko doon sa impeachment case kay Sara Duterte. So, itong hearing kahapon, may connection din to sa impeachment case ni Sara Duterte. May connection din siya, siyempre. Lahat ng nabanggit doon, may connection doon sa, may connection doon sa mga nag-aakusa kay Sara Duterte. Isipin mo, lahat talaga. Marami pang lalabas dyan kung si Saldico na mismo ang magsasalita. So yun lang guys, magandang umaga sa inyong lahat. And siyempre, huwag niyong kalimutan, follow niyo yung page ko, Kuya Kernel.